Irashaimase! For today's video, hindi tayo travel vlog. A month after our Japan vlog 2025, kung mapapansin nyo, makikita nyo sa video, napakadami ng pimple marks. Every day, merong bagong pimples na tumutubo sa mukha. I would like to share my experience kasi maaaring siguro isa sa inyo ay naka-experience din ng ganung klase ng breakouts. I watched some videos in the internet. Mas gaganda. Mas gumaganda daw ang skin at if we will do double cleansing. Siyempre, ang ate mo, nainggit, na curious about it. Kasi before, I used the exfoliating product. This one. Maganda naman ang epekto niya sa skin. Yun lang, hindi siya very obvious na mapapansin mo na nagpipil, yung palat mo walang ganun. But you can see yung dead skin cells na nawawala. At that time, going back to my story, around last week of February to March 2025, ayan, bumili ako cleansing oil. Ginamit ko tong Softimo white cleansing oil. Nagbasa ako ng review. Sabi nila maganda to. Ginamit ko siya almost every day. After a week, napansin ko na nagkakaroon ng mga bumps yung dito sa area na to. Kasi ang ginawa ko, talagang nirarap ko siyang maigi sa mukha ko. Kasi nga, nakita ko doon sa mga video na lalabas yung mga whiteheads mo, blackheads mo, ganun. Talagang nirarap ko siyang maigi na tingin ko, mali yung way ko ng pag-use ng cleansing oil. First time ko kasing na-experience na almost everyday may bagong lumalabas. Kasi usually, yung after magkaroon or before magkaroon, doon lang ako nagkaka-pimples ng malalaki. Like this one, yeah, it's after nung menstruations. I watch a lot of skincare reviews nung time na yun. Nag-stick lang ako to moisturizer, yung wash, and sunscreen or sunblock. Yun lang. 3 product lang ginamit ko. Pero everyday meron pa rin bagong lumalabas. Inisip ko nun kasi nasa ibang bansa ka. Maaring nag-a-adapt pa yung skin mo kaya siya ganun. Hinayaan ko lang siya. And then I also use other product para mabilis ma-dry yung pimple. Kung makikita nyo yung picture ng last March, ito siya. Nung time na yan, nag-decide ako mag-picture every week kasi gusto kong makita na nag-i-improve yung balat. After that, hindi ko na ginamit ulit ito. After nung trip, weekly, nag-picture ako. Yan, makikita nyo siya. Ito yung first week, second week, third week, fourth week. Ngayon, kung makikita nyo, walang kahit na ano tong mukha ko. Mag-skincare routine din kasi tayo para makita nyo kung ano yung ginagamit ko ngayon. Ayan yung skin natin ngayon. Yeah, ipapakita ko sa inyo yung skincare routine na ginagawa ko. Okay, so let's do our skincare routine. Pato yung English. Tagal lang tayo. So first, syempre, kailangan sanitize mo tayo ng kamay. So after nyo mag-sanitize, then, ang ginagawa ko, I'll get the cotton. And then, I use this one. Atumugi skin conditioner. Yan. I use this as toner. Maganda to kasi ang dami ng laman. Yan, 500 ml siya. Ang laki niya. Tapos pwede mo siyang gawing toner. So yung buka talagang kukuskusin natin. And then use the other side. Sayang naman. Kasi kahit na nag-wash na tayo ng face, actually, yung mga dumi pa rin naiiwanan dyan. And then, after ko sa mukha, saka ko lang pupunasan sa may neck part. Kasi sayang. Itong side na itong yung ginamit ko sa neck part, pero ito yung ginamit ko kanina sa mukha. Yung makikita nyo, pero pa rin siyang a little bit na nakukuhang dumi. Yun yung inaalis natin. Kaya tayo nagtutunan. For facial wash nga pala, nung after ng trip namin sa Japan, nakita ko to ng Purell. Isa siyang foaming facial wash.
Sa umaga, I use 1 pump lang, 2 pumps pagkagabi. Hindi na ako nagra-rub. Yung friction, nagkakos siya ng formation ng whiteheads and blackheads. Yeah. So, yeah. After natin ng toner, gagamit tayo ng premium hydrating lotion. So, in Japan, I think they consider this as toner pa rin. Ito, gumagamit ako. After ko ng mag-toner, gagamit ako nito. Siguro 3 to 5. Tapos, immediately, pagkatapos nito, ito yung ginagamit ko for my pimples and pimple marks. Ayan. Ito na yung ginagamit ko. Ito yung Melana CC Premium. Ang box niya is ito. Yeah. For vitamin C, medyo kailangan cautious kayo sa paggamit. So, mas maganda mag-skin test na kayo. Maganda dito kasi hindi siya nag-oxidize. Mapapansin mo kasi pag nag-oxidize na yung vitamin C, yung pinaka-liquid niya, instead of clear, magiging darker yung shade niya. Parang yellow. Meaning, nag-oxidize na siya. Although sabi nila, yung potency niya, parehas pa rin naman. Pero syempre, mas maganda kung hindi. And this one, maganda yung packaging niya kasi nga, hindi siya nag-oxidize. Makikita mo na every time mo siyang ginagamit, clear white yung vitamin C. Ayan. Maganda siya sa marks. Meron din siyang hindi mo basa sa Japanese, pero based on dun sa naalala ko, no, antibacterial and anti-inflammatory na ginagawa. Kaya nung nakita ko yun, ginamit ko siya agad after ng trip. So, ngayon, ginagamit ko siya for almost 1 buwan at kalahati ko na pala siyang ginagamit. So, 1 buwan at kalahati ko na siyang ginagamit. So, bago ko isunod yung susunod na part ng skincare, medyo hayaan ko muna siyang ma-absorb for like a minute, ganyan. Bago kayo gumamit ng vitamin C, mag-skin test muna kayo. Kasi before, nag-try ako ng vitamin C from Korea. Ito siya. Tinaray ko siya muna sa balat nag-allergy ako kasi nagkaroon ng bumps yung area na pinahitan ko ng vitamin C. So, I think hindi siya yung sa akin. And then, ito kasi a premium version, mas concentrated siya kumpara dun sa ibang product. So, kung halimbawa, gusto nyong itry muna, pwede nyong gamitin yung isang essence nito. Maparehas din siya ng content. Mas matapang nga lang itong premium kumpara sa kanya. Pero maraming reviews ako nakita na mas maganda itong effect ng lighter version compared to the sa premium. Yeah. Pero sa akin, okay to. Hindi din ako nagkaroon ng breakouts, hindi ako nagkaroon ng bagong pimples dito. Ito ay from hormonal changes at saka alam mo na, stress tayo kasi kahit na dapat hindi. Ayan. So I think after 1 minute, medyo absorb na siya. Doon ko naman gagamitin itong Hada Labo Coco June Premium. Pero this one is Premium Hydrating Milk. Ayan. Ngayon, this one is milk. So, makikita nyo, iba siya. Yung milk siya. Ayan. Ayan. So, dito sa milk, medyo marami yung ginagamit ko. Tapos, papahid ko siya sa buong mukha. Kung mapapansin nyo, guys, hindi na ako masyadong nag-ramp ng face. Medyo natakot ako. Although sabi nila, ngayon mo mag-pwede ka naman mag-pack. Ganyan. Hindi umabsorb. Tapos yung sobra niya, yun yung nilalagay ko sa leeg. Ayan. Ay, hindi ko pala napakita sa inyo yung consistency ng Premium Hydrating Lotion. Ayan. Ayan siya. Transparent siya na liquid. So, para siya talang lotion. Tapos sa kapag. Ngayon, dahil ngayon ay gabi na. Gabi ngayon. Hindi na ako maglalagay ng sunscreen. Pero kasi, nabili ko sa Japan nabili namin sa Japan na sunblock, this one. Ito ang ginagamit ko sa umaga. So, Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk
So, maganda siya, alam nyo, kasi talagang napoprotection yung skin nyo. Hindi siya nagda-darken. Hindi siya nagbablock ng pores nyo. So, hindi siya nakaka-pimples. Ayan. So, ganyan siya. Milky. Pero, super ganda, guys. Na yung nabili ko kasi nga, Anessa UV Sunscreen, ito, may kasama siyang free nung nabili ko sa yan. So, paggabi, ito yung nilalagay ko. Ito naman, Anessa Night Sun Care Serum. Yan, 12 ml. Sample size lang to. Hindi ko alam kung meron silang regular size. Pero maganda siya, parang meron siyang minty. Pero mas sticky yung consistency niya. Ayan. Medyo may parang minty, relaxing something feels yung itong maliit na to. Medyo pricey siya, oo. Pero, matagal mo naman kasi siyang gagamitin. Matipid gamitin. Ito ay merong 60 ml. This one, 60 ml. Itong free niya, 12 ml. So, kung makakakita kayo, or bibili kayo, tapos halos the same lang yung price, mas maganda bigyan nyo na yung free. Ayan. Gumamit din ako ng ibang items actually. Nung panahong may breakouts ako, gumamit ako ng COSRX na pimple patch at saka gumamit din ako ng Mario Badescu drying lotion. Sa panahong active yung mga pimples ko, kasi ang lalaki niya, alam yung masakit, cystic pimples, masakit. Ang dami kong nabasang good reviews dito sa this one. Sa Mario Badescu Skin Care. Ayan. Drying lotion. Actually, maganda siya talaga. Kasi alam mo after mo siyang gamitin, kasi i-dab mo yung cotton. Once na nadab mo na, di mo na yung pwedeng ibalik. Yung other side na lang yung gamitin mo. Ang ganda niya kasi the next day, after mo tong, ayan, lagay ulit natin. After mo siyang gamitin, kinagabihan, nilalagay mo siya. Kasi gabi mo siya gagamitin. Hindi mo siya. Makita mo lang yung mukha mo, daming mga puti-puti. Pero, after mo siyang gamitin, next day, yung pain, kasi masakit yung cystic acne, yung pain niya, babas na ng kalahati. Tapos, next day, gagamitin mo siya ulit ng, hindi na siya masakit. Tapos, mapapansin mo na parang yung pimples mo, slowly, bumibilis yung pagpunta niya sa top. Kasi diba hinihintay mo siya na yung puti, yung pinaka-pus, yung pinaka-sebum part niya lumabas. Unti-unti, ang bilis niya, parang ika-second day, third day, makikita mo na siya, may puti ka na makikita doon sa pimples mo. Pero syempre, wag mo siyang ipapap. Hintayin mo siyang kusang lumabas. Nung time na yun, nagawa ko yung kasi. Tapos, pag feeling mo, hindi mo naman na kailangan nito, parang hindi naman na masyado masakit yung pimples, tapos lumabas naman na yung dumi. So, pwede ka namang gumamit na. So, this one is COSRX Acne Pimple Master Patch. Hindi ko alam kung tama yung mga basa ko dito sa mga products na to. Kayo na bahala. Correct me if I'm wrong. Kung makikita nyo, ayan, dami ko nang nagamit. Yan na lang natitira. From 24, ang natitira na lang N9. Diba? Ayan, so, ngayon yun yung skincare natin, tapos tutulog na tayo. Sana ay may natutunan kayo sa sharing ko. Kung meron kayong questions or meron kayong gusto pang malaman tungkol sa mga skincare, basta anything about skincare kasi mahilig talaga ako sa mga products. Kung may mga concerns kayo, please write your suggestion or questions dito sa comment section ng video na to. Thank you so much for watching. See you on the next vlog. Bye everyone.